Hi guys, welcome sa bagong episode ng AG Blade Reviews. So meron ulit tayong bagong episode para sa ating international blades. So itong package po na ito ay galing sa Thailand, no? So buksan natin. Gagamitin natin sa unboxing natin ngayon ay ang traditional blade ng Ifugao. Ito ay tinatawag nilang balangya. So ito ay isang utility knife. So akala natin yung blade nito ay nandito, ano? Hindi po, baliktad, nandito. Very unusual yung kanyang itsura, pero ergonomic naman siya. Kasi kung magbabalat ka, ganyan, magkakayas ka ng ratan, ganyan. Kasi ginagamit nila ito sa pag-process ng ratan, pagbabalat sa kusina, yung sa pagluluto, ayan, pwedeng pambalat ng mangga. Ergonomic siya. So medyo kakaiba lang, pero masarap siya gamitin. Etong knife pala na to, galing to kay Conrad, sa anak ni Himango. So salamat po kay Conrad sa pagpapadala sa atin ng knife na ito. Ganda. Actually wala pa akong balangya. Ngayon lang ako nagkaroon ng balangya. Okay, let's do this. Pakatalas nito. So naka-cling wrap pa. Talagang ayaw kalawangin ni Hak. So itong package pala nito actually ay galing sa Panday sa Thailand. Ang pangalan niya ay Songrit Mawan. Pero mas kilala siya bilang Hak. So siguro nakita nyo na rin to. Sinishare ko yung account niya yung Hak Knives. So ito, ang tawag dito ay parang. So sa atin, 'di ba? Merong itak, may sundang, may golok. So sa kanila sa Malaysia, sa Indonesia, sa Sarawak, 'yan. Ang tawag nila ay parang. So same 'yun, same, parang ang tawag nila sa mga itak. So parang generic term, no? Pero yung particular na type ng parang is chandong. Chandong ang tawag. So yung chandong po ay popular sa mga Dayak people ng Borneo. Yun. Ganda. Yung spine niya.
Kapal niya, no? Ang kinis ng handle, sarap hawakan. So, ano lang to first impressions lang. Ito yung logo ni Hak. H. Type ko yung finish niya, ano siya, hindi siya yung totally makintab. So parang one-sided yung ano no, yung grind. Kita nyo ba? Zoom natin ha. Hindi ko na kung makikita. One-sided ba? O medyo lamang dito eh. Medyo lamang dito sa left side. So pang kanan siya. Tama ba? So comment ka na lang Hak kung ano to. Kung one side lang ang hasa. Or I mean kung dominant yung one side. Pero hindi, may grind din dito eh. Pero mas dominant lang talaga yung kabilang side. So okay. Sige, patong muna to na ano. Muna natin to dito. Kasi dalawa siya. Ay, ang gaan nitong isang to. Malaki siya pero mas magaan. Oops, sorry. Ang haba. Pero ang gaan niya. So, ang tawag naman sa isang to ay parang tangkin. So, yung isa chandong. So, ito yung tangkin. So, ang tangkin naman popular siya sa mga Iban people. So, nakilala to sa mga Iban people. Sila ay naninirahan sa Sarawak, Malaysia. Tsaka sa West Kalimantan, Indonesia. Paano ba to? Hindi ko mahanap yung kanyang dulo. Kakaiba to kasi ang laki niya pero ang gaan. Itong chandong mas mabigat pa eh. Sa bagay, mukhang manipis to compared sa chandong. So si Hak pala, isa siya sa mga panday na kumbaga nag-modernize na no. Gumagamit sila ng mga modern steel. Kumbaga sila, sumasabay sa technology. So nagawa sila ng ng salt bath na heat treat. Yung mga bakal na ginagamit may mga LMAX. Nagamit sila ng ano pa ba? Basta yung mga max na steel. Mga super steel, ayun. Kasi ngayon, kumbaga sa atin mga Pilipino, hindi pa natin iniisip yan dahil mahal ang yung mga ganong klaseng bakal. Tsaka tayo naman, syempre, basta yung may magamit lang tayo, happy na tayo. Sila naman, syempre, medyo nag-advance sila. Gumagamit sila ng ng ibang steel. Grabe to. Ang gaan. So, yung tangkin po, ibig sabihin yan sa language ng mga Iban ay to wear. So, isinusuot. Ginagamit siya kapag pumapasok sa gubat, pag mangingisda sila, pag mag-hunting, ganun. So, basically, ito yung kanilang all-rounder. So, ang haba niya, no? All-rounder. Kasi, sa bagay, pag papasok ka ng gubat, masukal, ito gamit nila. Ang gaan nito. Grabe. Wala ko ibang masabi, ang gaan. Sobra. So, yung bakal na ginamit dito, SUP line. So, ang equivalent nun ay spring steel. Ano pa ba?
Kita nyo yung pagkaka-taper niya, makapal dito, di ba? Makapal dito, papanipis doon sa dulo. Kaya siguro ang gaan-gaan niya. Compare natin yung Chandong. Yung Chandong ang kapal. So may kabigatan. Sige, sukatin na nga natin para hindi tayo nanghuhula. So itong tangkin, dito nga pala ang tangkin, walang blade, no? Yung leeg niya walang talim kasi pwede mo siya hawakan dito. Kasi ang mga ang mga Iban, yung mga Dayak, sila ay ang mga original na bushcrafters. Sila ang mga OG na bushcrafters. So basically yung tools nila is designed noon pa man ay designed sa pagbubushcraft. So kaya ito ganito, pwede mo siya gawing kutsilyo, no? Katulad ng ginawa ko sa balangya, pwede mo siyang pambalat. Pwede mo siyang pangbalat na ganyan. Kaso malaki, di ba? Or pangkaya, sa hawakan mo siya dito. Yan, pag ganyan. So ganun yung yung mga Iban. Ang haba ng blade niya. Nasaan yung talim? 13 inches. So yung leg niya, yung neck na walang talim, halos 6 inches. Tapos ang handle naman niya 6.25 inches naman. Oo nga pala, yung ferrule nito, isa pa sa special kasi dito, talagang kakaiba. Itong kanyang ferrule ay titanium. Modern na, 'di ba? So hindi siya traditional fully. Kumbaga traditional siya na knife pero minodernize. Yan ang ganda. Ganda pa ng kulay. Textured pa siya. Parang hammer finish. Ganda. Tapos si Chandong naman, ang haba ng kanyang talim ay 7.35 inches. Yung kanyang leeg na walang talim 2 inches halos, at ang kanyang handle ay 5.25 inches. So yan siya pag hinawakan. So magtimbang tayo. Unahin natin yung Chandong. Yung Chandong medyo mabigat. $530 grams. Wala bang sinasayaran? Okay. 530 grams talaga. Saktong-sakto Walang butal Ito namang Chandong. Teka, hanapin natin yung center of balance ni Chandong. Alam nyo, ito yung balance na perfect sa Chandong. Kasi, kaya gusto mo nandito yung center of balance niyan. Para pag magbabalat ka nga, wala kang mararamdamang weight na hindrance para sa pagbabalat. So sobrang perfect nun. Galing. Na-balance niya ng tama. Perfect ang balance. So, okay. Ang problema, hindi natin siya matitimbang ng ganitong paraan. Teka. Hanap tayo ng pampatangkad na pwesto. Teka. Ito kaya. Ayan, natin, i-zero natin. Isa pa. Yun, zero. So, hindi nyo kita, siya, 451 grams. Ang gaan niya, grabe. 451 grams. Ang gaan nun, sobra. So, isa pang tawag pala dito sa mahabang parang. Yung iba kasi ang tawag dito parang tebas. So, tebas, siguro kahawig nung Tagalog word na tabas, no? Pang tabas. So,
Nagkaroon ako dati nun, parang tabas. Kaso nabenta ko na ata. Hindi ko maalala. Pero alam ko wala na yun dito eh. Meron akong parang tabas dati. So super excited akong masubukan to. Akit tayo sa farm. Punasan pala natin, no? Kasi ang pangit tingnan sa video. Pero ayan siya. Sobrang kinis, sobrang kintab. Grabe, sir. So yung Chandong ito. So si Chandong, ganun din. Yung sa ano kasi sila, itong mga tribe na ito, sila yung mga OG na bushcrafters. So actually sikat to sa mga bushcrafters. Nire-recommend nila na kumuha ng parang kung gusto mong mag-aral mag bushcrafting. Maganda yung gawa ni Hak. Maano siya, may character. You see, may character siya, pero malinis. Hindi siya nakakahiyang gawing collection. Tsaka dito sa spine, pag hinawakan mo walang talas, oh. Kita nyo ba? Makinis yung ano niya. Hindi ka mahihiwa sa spine. So binibilog niya to. Dito rin sa kanyang choil. Itong isang to copper ang copper na pipe ang ginamit na ferrule. Ganda ng logo ni Hak. H. Ayan, oh. Ito kahit manipis na ganun din. Binilog na mabuti itong kanyang kanyang spine. So siya, talagang binigyan ng oras, common sense, no. Nilagyan ng common sense kasi hahawakan mo nga naman siya dito. So kailangan comfortable, hindi ka mahihiwa or hindi magaspang hawakan yung kanyang choil na to. Diyan siya. Ganda. So tara, akit tayo ng farm. Magte-testing tayo kasi ang alam ko, ang heat treat na ginawa ni Hak dito ay salt bath na heat treat. So itong method na to ay hindi pa natin talagang gamay. Pero ang alam ko, mas uniform ang heat ng bakal kapag salt bath heat treatment ang ginawa. So kumbaga walang hula-hula sa temperature ng pagsusubo. Ganon siya. Ito mga kahoy, hindi ko alam kung anong klaseng kahoy ito. Gusto ko sanang kaskasin, kaso ang sarap na hawakan, ang kinis. Kasi minsan kaya natin identify yung wood by smell. So yun. Okay, let's go.